ng Diyos, linggo-linggo, may Bible study, lagi pong gas-gas. Kailangan mag-gas-gas na rin po yung mga pulsa natin at mga kamay sa pagbibigay sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, nung ako po ay makakilala sa Lord, yung nag-strike po sa heart ko about po sa Diyos-Diyosan, wala pong nagturo sa akin, kundi po salita po ng Diyos. Kung paano po, sabi po niya doon, sumpain, sabi niya, yung mga sumasamba sa mga Diyos, sa mga ginawa ng kamay. Doon ko po agad-agad sinurrender. At nung ako po ay patuloy na nagpapatuloy sa Panginoon, nabasa ko po sa Malakay 3:10, sabi po, ito po yung pinakapaborito ko po dahil nandito po lahat yung vitamina patungkol po sa pagbibigay. Pero inyo po, bubuksan niya yung pinto ng langit at sasawayin naman po niya yung mga mananakmal. Lahat po yan sakit, lahat po yan, yung po mga financial po natin, aalisin po ng Diyos yung mga bagay na hindi sa Diyos. Kasi po yung mga, minsan yung mga dumarating na may mga sakit sa Pilipinas, kalamidad, ito po ay pagnanakaw sa atin ng Diablo. Pagnanakaw po yan. Pero sabi po ng Diyos, kung kayo daw po ay, kung tayo, kung ikaw at ako ay susunod sa pagbibigay, sa pagbibigay ng ikasampung bahagi, sasawayin po niya lahat. Hindi po niya sinabi dito na, oo, sasawayin ko yung yung sakit mo, hindi ka magkakaroon. Lahat po, lahat ay aalisin ng Diyos yung mga salot sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sabi po niya, subukin ninyo ako. Sabi niya, subukin ninyo ako. Ang Diyos po ang humahamon sa atin. Bakit hindi po natin subukan? Ang Diyos ay nagbigay ng ating buhay. Alam niyo po, sa aking pong buhay, natutunan ko po yung dumadating po, gustong-gusto po nating magbigay, pero alam niyo po, minsan, ito po yung daliri po natin, minsan sasabihin po, ito pambayad ng kuryente, ito yung allowance, ito, wala na. Yung pagdating na lang, nauhuli yung tithes and offering. Pero dapat po, pag sahod natin, unahin po natin, ito yung aking tithes. Wala pa po yung sahod, kailangan po, nakakwenta na po yung ating pong sa Panginoon. Amen? Hindi po yung pambayad dito, pambayad doon, pambayad dyan, nahuli na po yung tithes. Unahin po, di ba sabi po niya, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen? So, lagi po nating unahin ang Panginoon sa pagbibigay. Alam niyo po, bakit ko po nasasabi po yun? Kasi po, nung ako po, bago po ako, wala pa po akong taon, wala pong nagturo, dumarating po, nag-Bible study po ako, nandun po yung hunger and thirst ko po sa Lord. Nagsaliksik lang po ako sa salita po ng Diyos. At kung ano po yung mga apostol po ng panahon, di ba, lahat po, mga ari-arian po nila, pinagamit po nila. Eto, sabi po ng Lord, ibigay ninyo ang inyong ikasampung bahagi. What more pa po yung mga ari-arian, yung ipagamit natin sa Lord. Alam niyo po, one time, nagpipray po ako sa Lord. Sabi ko po, Lord, ibinibigay kong aking buhay sa iyo, gamitin mo ang buhay ko. Alam niyo po, sabi ng Lord, gamitin ko ang buhay mo, kunin ko, ibigay ko mo ang buhay ko, yung tithes mo nga, di mo ka maibigay. Buhay mo pa kaya? Ang Lord, nagkukorek po siya. Ako po ay sensitive po sa spirit po ng Lord. Sabi ko, Lord, forgive me. Kasi buhay po buhay yung ibibigay mo. Yung tithes mo nga, di mo nga maibigay, buhay pa kaya? That time, kinorek po ako ng Lord. Kaya po, doon po ako nag-start. Sabi ko, Lord, forgive me. Oo nga po, sabi ko, kung ang pera nga, di ko nga maibigay, much more pa yung buhay ko. Amen? Kaya po, magbigay po tayo. Bigay po natin ang the best. Makikita po natin. Hindi po ako ganung kayaman pinansyal, pero alam ko po, mayaman po ako sa spiritual. Amen? Kasi sabi po niya, kung ang Diyos po ay nasa atin, lahat po ng nasa Panginoon ay nasa atin. Amen? Bakit ko po nasasabi yun? Nakikita ko po yung blessing. Yung pong hindi lang magkasakit, hindi ka magkaroon ng problema sa mga anak, it's a blessing. Wala ka man 1,000 of shekel, pero meron kang peace of mind para sa mga anak mo. For 5 years ko po ako rito sa Israel, never po akong nag-struggle sa mga anak ko. Kasi po, kung ano yung nakita nila sa akin patungkol sa pagbibigay, even po sa allowance, nagbibigay po. Tinatanggalan po nila agad. Pag nagbigay na po ng papa nila, yung allowance nila is 150 pesos, binibigay na po nila yung 20 pesos, kinakaltas na po nila. Sasabihin, ate, yan na po yung tithes namin para sa linggo. So, kanya-kanya pong sobre. Kahit malayo po ako sa mga anak ko, nakita po nila, kasi lumaki po sila, na nakita po yung pagbibigay sa gawain po ng Lord.
At iyon po yung napakalaking blessing sa akin ng Lord. Ngayon po, alam niyo po, ilang araw na naman po akong bakasyon. Mula po kanina hanggang Martes, bakasyon po ako. It's a blessing of God. Because sa salita po ng Diyos. Kahit di po ako umiimik sa employer ko, sasabihin niya, "Oh, Amira, how are you?" Hindi po ako umiimik, pero something, sabi po nung taxi sinasakyan ko, siguro yung amo mo ang yaman. Kasi halos buwan-buwan, nasa abroad po yung mga amo ko. And I feel it, na talagang binibless po sila ng Lord. At alam ko, sabi ko, Lord, pagtungtong ko sa tahanan ito, they will be blessed. At dadali po yung blessing sa akin. Kasi nga po, kung sa trabaho, grabe, hindi po ako nagkamay ng ganito sa Pilipinas. Pero ang gaspang, pero hindi ko po bakit hindi ko po maalis-alisan. Pero bakit po, alam ko po, they are a blessing for me. Sabi nga po ni Sister, nung last week, pagpalain po natin sila. Kaya po, ating pong mga ikapo, ibigay po natin. If you want to bless, if you want salvation sa mga pamilya nyo, give your tithes and offering. Iyon po yung the best. Kung yung pong mga asawa ninyo, di pa po nabuborn again, ibigay niyo po at mabuborn again po agad ang mga asawa ninyo. Bakit ko po nasasabi? Kasi ako po, buwan lang, mga 1 month lang po ako na-born again. Na-born again po yung asawa ko because of giving. Bakit po? Bakit po sinasabi? It's a life testimony, mga kapatid. Kung ang iyong mga magulang kapatid hindi pa nabuborn again, give your tithes and offering. Ako po yung panganay, ako po yung kauna-unahang na-born again sa pamilya. Bakit po? Nakita ko po yung sekreto. Sila po ngayon ay born again na. Kaya mga kapatid, ibigay mo ang iyong ikapo. Kung dinadala mo ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, ito ang susi. Ito ang susi. Alam niyo po, sa family po namin, father side and mother side, ako po yung kauna-unahang na born again sa family. At nung na-born again po ako, sabi po ng nanay ko sa baryo namin, kilala po ako kung sino ako. Pinakamasuplada at wala pong nanligaw sa amin sa baryo namin, sa suplada. Nung na-born again po ako, sabi po ng nanay ko, yung kahit di po nagtatanong ang kapit ba, yung anak ko, wala ng santo, born again na yan. Nakita po nila yung pagbabago, lalo na po nung nakapagpatayo po ako ng church. Di po ako ganun kayaman. That I share yung mga kapatid, bakit ako nagdinala ng Lord ng Israel. May pangako po ang Lord, wala na po akong visa, but I know. Sabi ko, Lord, sinabi mo yung taon, nag-i-stay ko rito, hindi pa, may utang ka pa ng ilang taon, Lord, sa akin. Hindi pa ako uuwi, may utang ka pa, Lord. Kaya yun po yung pinangahawakan ko sa Lord. Lord, you will never leave me, nor forsake me. Kaya Lord, sabi po ng Lord, pinabasa po niya sa akin sa Joshua, you are a channel of blessing. Bakit po, ang bahay po namin sa Kainta, pinapagamit ko po sa gawain ng Lord. Di po ako ganun karami ng pera, mga kapatid. Pero nakapagpatayo po kami ng church, sarili ko pong pera sa Tarlac. Church building, pati po yung minana kong lupa sa tatay ko. Binigay ko po sa Lord. At alam niyo po, mga kapatid, yung po mga anak ko, matitinong mga anak, mababait na mga anak, wala man kaming maraming pera. Pero yung magkaroon ka ng mga anak na may takot sa Diyos at nagpapagamit sa Diyos, it's a great blessing. Bakit? Eto, salita ng Diyos ang susi. Kaya mga kapatid, hinahamon ko kayo. Ito po ay buhay na patutuo sa aking buhay. Give your tithes and offering to God. Ito yung susi. Kaya magbigay po tayo sa Panginoon. Huwag kang manghinayang sa $100 mo. Buhay ang kapalit, kapatid. Buhay. Buhay kung ang Panginoong Jesus ay binigay niya ang kanyang anak, kaya isa-isang bugtong na anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. At alam niyo po, lagi ko pong sinasalamin ang buhay ni Abraham. Kaisa-isa po niyang anak na si Isaac, inialay niya sa Diyos. Yung pera mo, hindi mo kayang ialay sa Diyos. Ngayong gabi, start to move on, mga kapatid, para makalaya po tayo sa lahat ng bagay. Huwag mong unahin ang mga bagay na kung ano-ano, unahin mong Panginoon sapagkat yan ang promise po niya. So itaas po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, yarabasandera-baba, Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Hayaan mo, Lord, ang mga patutuo pong iyon ay maging buhay na patutuo sa buhay ng bawat mga kapatid ko. At buksan mo ang puso, isipan, kamay ng bawat isa sa Panginoon upang maibigay, Lord, ang para sa iyo, O Diyos.
na hindi po, Panginoon, magkulang ang bawat isa sa amin. Pagkat pinangako mo, Panginoon,